ready to once again exalt the name of our Lord. Amen. So, lahat po ngayon na gising na, ready na magpuri sa ating Panginoon, I am inviting each and every one of us to let us just prepare our hearts. Let us just put God in the center of our worship. For He deserves this time. Our worship Jesus in our midst. Be the center of this worship, O God.
mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kamusta na po ang mga taga-MMIM? Narinig ko ang sigaw niyong napakalakas, nagpapatuloy sa Diyos. At lahat po ay sama-sama na namang magpapatuloy sa pananambahan at pagpupuri sa Kanya. At pagpapatuloy tayong sama-samang lalago sa ating Panginoon. At ngayon, ito po ay sa pamamagitan ng sama-samang pag-aaral ng Kanyang salita. Ayan, ready na ba kayo? Ayan, nawa ang lahat. Nawa ay ready na ang puso at ang isipan para po sa mga panibagong aral na naman na matatagpuan sa salita ng Diyos. Ang ating pong title ngayon ay Rebuild, Repair, Restore. Ayan, nung last week, ang pinag-aralan natin, we talked about strength last week. Today, it's another topic na alam ko naman lahat tayo ay may makaka-relate. Ayan, may hugot na naman siguro tayong lahat pagdating dito. Ayan, ang topic po natin ngayon or ang teksto po na gagamitin natin ngayon ay matatagpuan sa Isaiah 58 verse 12. Hayaan niyo po na basahin ko ito gamit ang New Life Version. Sabi sa Isaiah 58:12, "And your cities which were destroyed long ago will be built again. You will set up their stones of the bases of the old buildings. You will be called the one who builds again the broken walls and who makes the streets on which people live like new." Kaya din po ako ngayon na i-lead ang bawat isa sa panalangin. At tayo po ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Aming mapagpalang Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na kami po ay makapagtipon-tipon, although virtually. We know, Lord God, na kami ay may iisang spirito ngayon at may iisang layunin. Yun po ang mapapurihan ka at magpatuloy sa pagtataas ng iyong pangalan. Lord, use your words na bilang kalakasan namin. Gamitin mo ito, Panginoon, bilang kagalakan namin, Panginoon. And through your word, Lord, hayaan mo na kami po ay matuto. If there are any corrections, Panginoon, para sa bawat isa, gamitin mo po ang iyong salita. Gamitin mo ito, Panginoon, upang lahat kami ay patuloy po na lumalim ang pananampalataya at yun pong service namin sa iyo ay maging mas mainam pa. Hayaan mo rin, Panginoon, na sa pamamagitan ng oras na ito ay may bigay namin ang pinakamataas na papuri at pananambahan sa iyong dakilang pangalan. Use me, Lord God, bilang vessel ng iyong pong pagmamahal ngayong hapon na ito para po sa iyong lahat ng mga anak na nakikinig ngayon. Hayaan mo rin, Panginoon, na yung pong mga kakulangan ko bilang speaker ay patuloy pong mapunan, Panginoon, ng iyong kalakasan, ng iyong kapangyarihan at ng iyong pag-ibig. Wala pong ibang maitataas ngayon kundi ikaw lamang, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, sabi ko nga kanina, yung pong topic natin ngayon is entitled Rebuild, Repair, Restore. Ayan, napakadali pong tandaan. Kasi lahat sila ay, nag-start sa letter R. In fact, hindi lang basta sa letrang R sila lahat nag-start. Ayan, pareha sila na nag-start sa re. Build, repair, restore. Pero bago po natin isa-isahin kung ano po yung ibig sabihin nito at ano po yung ibig sabihin nito through dun po sa teksto na binasa natin kanina, ay tingnan muna natin kung ano ba yung dahilan kung bakit nangangailangan ng rebuild, repair, restore. Ayan. Ito po ay sa pamamagitan ng pagtingin natin sa isa pang salita, which is wrecked. Napansin niyo po? Halos kasing tunog nung pagsimula noon pong rebuild, repair, restore. Pero, hindi siya sa letter R nagsisimula. Sa letter W. Ayan, ang tawag po sa English niyan is yung silent letter kasi hindi siya nabanggit yung sound niya. Pero nandoon siya. Ayan, hindi siya mapapansin. Kung nag-spell tayo according to sound, wala yung letter W. Ayan, bakit ko ito binabanggit? Ayan, kasi yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng wrecked na bagay or na lugar ay pagdating lalo na sa ating spiritual aspect, bakit nagkakaroon ng wrecked heart, ayan, is
sa mga bagay rin na ganun. Yung hindi napapansin, pero nandyan. Yung akala mong wala naman, ayan, doon na nagsisimula. Doon sa binasa po natin, kaya nagkaroon ng rebuild, repair, restore is because there is a destroyed city. Ayan, a wrecked city, or wrecked way, a wrecked way. Okay, doon sa panahon na yon. At dahil yon sa letter W. Ayan, ano yun? Letter W stands for waywardedness. Ayan, ano ba yung wayward, Pastor Abel? Ayan, yung pag sinabi nating wayward, ito yung nalilihis. Ayan, ng daan. Okay? It means straying away from our old foundations and when it comes to our life, no? At that time, dun po sa binasa natin bilang background, meron pong breach sa Judah, no? May sirang meron pong gap na nangyayari, merong break or gap na nag-arise, meron pong at itong gap po na ito is when it comes to the word of God, no? At nagkaroon po at that time, nagkaroon po ng as in talaga. Ayun nga, wreck. Alam naman po natin, no? Destroyed yung city at that time. And it is because nagkaroon nga po ng gap or break o nag-wayward, o nag-stray away from God's word, yun pong mga tao. Okay, na pag tinignan po natin ngayon, meron din naman pong gano'n, no, na parang na push aside yun pong Bible at nag-embrace tayo ng ibang mga bagay. No, pag binasa po natin yung Isaiah 58, yan, yung mga preceding verse ang nagsabi doon na yun daw pong satisfaction ay ibibigay ng Panginoon, ibibigay ng Diyos. Ayan, sabi doon na yung satisfaction ng magagaling sa Panginoon. And I think, no, pag tinignan natin yan sa panahon ngayon, there is actually people go wayward when it comes to the word of God because of these things. No, na hindi natin napapansin, ayan, na hindi natin napapansin na yung satisfaction natin ay nanggagaling na sa ibang bagay. Unti-unti. No, na minsan nagsettle na tayo sa at least ganito. Ayan, familiar ba yung situation na gano'n? Na minsan na feeling natin na ang ginagawa natin ay nasa tama pa kasi at least hindi naman kasalanan eh. No, na minsan na nakakaligtaan na natin na hindi na unti-unti na palang nababawasan yung Bible time natin, reading the Bible time. Kasi at least nagbabasa pa rin naman ako ng Bible. Pero mas dumadami na yung distractions from it, away from it. No, na minsan hindi natin nakikita na yung satisfaction natin nanggagaling na sa nakabase na yung satisfaction natin sa happiness natin. Basta masaya kasi feeling natin, di ba, na gusto rin ng Panginoon na maging masaya without noticing na masaya ka, pero nagde-decline na yung mga bagay na ginagawa mo dati para sa Panginoon. No, nababawasan na yung fellowship time. No, na hindi ka na nakaka-attend. Online ang worship service tas hindi pa rin nakaka-attend. Meron naman po kasing replay. Ayan, tapos hindi nakaka-attend ng simbahay. O kaya hindi natin napapansin na yung happiness natin ay nakabase na sa ano ba yung sasabihin ng iba. No, na nagpo-post tayo ng mga bagay na ginagawa natin not to encourage other people, no, sabi na, pero ang ginagawa natin yun na, ay, magmumukha akong magaling pag ito ay pinost ko. And people, no, madaming magre-react. Tapos iti-check mo pa kung ilang yung magre-react. Na hindi natin napapansin, lumilihis na pala tayo ng lumilihis away from the Word of God. No, na, ito po yung mga nabanggit kong example, maliliit pa lang na bagay. We settle for the least. At least hindi pa ako nagkakasala. Until hindi na natin pala namalayan, wala na pala tayo doon sa daan na sinet sa atin ng ating Panginoon. Well, yun pong binasa nating teksto, yung pong kondisyon ng Judah at that time is the same. They are really away from the Word of God.
Noon parang nawala na talaga sila doon po sa path na sinet sa kanila ng Panginoon. At pag tinignan natin ngayon yun, when we actually embrace new philosophies and then new paths, okay, and then we push the Bible aside, yung pong ating puso is considered na may gap from our God. No, it's a form of waywardedness. And eventually will lead to a wrecked city. Well, bakit city? Mamaya makikita po natin. Okay? Kung bakit yun yung sinasabi. Okay? Silent lang na nag-a-arise yung bagay na ito until na lumaki into that wrecked way. A wrecked city. So there must, may bagay na dapat gawin. Ang sabi doon dapat ay tinawag ang lahat para sa rebuilding of this destroyed city, no, na para ma-rebuild yung pong city. Okay, so there are 3 R's na pag-uusapan natin what to do right now kung meron pong ganong situation. And that is rebuild, repair, restore. Simulan natin dun sa rebuild. Okay? And when we say rebuild, we start with the foundation. Okay, nakita na po ba kayo ng demolition ng building? Ayan. Yung pong building, ayan, pag po nagkaroon ng tataas. Pag tinaasan mo siya, tataasan mo siya. Pag hindi ready yung foundation doon sa taas ng building na gagawin, ay hindi niya kayang i-support yung building na yun. Maguguho yung building. So others do it na i-renovate nila or i-rebuild yung building. And pag po ganun yung nangyari, hindi lang basta i-demolish yung building. Pati po yung foundation, huhukayin ulit. Papalalimin at papatagan. Ano ba yun? They will strengthen. Ayan, yung pong foundation nung building. No? So, rebuilding starts with the foundation. So, ang po dito is that para sa atin, ayan, we always have to start with our foundations. Dapat babalik tayo doon po sa original design. Kung yung original design ng Diyos para sa ating buhay. And ang sabi sa Matthew 7 verses 24 to 27, ayan, anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on a solid rock. Though the rain comes in torrents and the flood waters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish, like a person who builds a home on sand. When the rains and floods come and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. Ayan, so mag-start ka, ang unang mo talagang titignan is yung foundation. At yung pong foundation natin, tayong mga tao. Ayan, bilang tagasunod ni Kristo, bilang anak ng Diyos, yung foundation po natin ay nagiging shallow pag hindi po tayo babalik sa salita ng Diyos. Ayan. Kaya dapat natin talaga itong titignan. Okay? So, paano ba natin babalikan, no? Sabi bumalik ka sa foundation mo. So, how do we rebuild that foundation? Of course, babalik tayo sa sinasabi nga ng salita ng Diyos, and that is, babalik ka talaga sa salita ng Diyos. Kasi pag bumalik po tayo sa foundations na yun, doon po natin mararanasan yung favor ni God, pati na rin yung resources. Kung dati parang kulang ang oras, hindi ko alam kung napapansin niyo po yun. Parang pag talagang inuna mo yung iba, parang nawawalan ka talaga ng oras pagdating sa salita ng Diyos. Try mong pagpalitin. Unahin mo yung salita ng Diyos. Kasi alam niyo po, resources follows pagdating doon. Ayan. Isa pa pong example dito ay, ayan, bilang
Kasi parallel na parallel siya. Halimbawa dito is yung pong pagbibigay. Yung pagbibigay po ng ng kaloob sa Diyos. Ayan, lagi natin sinasabi na dapat una talagang i-set aside yung para sa Diyos. And then, ayan, doon ka doon mo makikita yung pong wonders ng Diyos pagdating sa budgeting. Pag inuna mo yung, pag magkabaliktad po yun, ay, mangungutang ka sa tithes mo. Ayan, kidding aside, it works that way. Kasi wala pong sumusunod sa Diyos na hindi niya po pinagpapala ng resources. So, pagdating po dito, babalik ka muna doon sa salita ng Diyos. Uunahin mo muna talaga ang Diyos. Uunahin mo yung gusto niyang pagawa, like magbasa ng Bible, mag-pray, and then His resources will follow. Not only that, okay, makaka-receive tayo ng mga encouragements. And I think this is one of the best resources na talaga binibigay ng Diyos. Yung pong encouragement from the people that is like-minded, no? Na parehas ng ating ginagawa. Pero tatandaan din natin na pag ginawa natin to, enemies will also rise up. Ayan, kasi hindi bumapayag eh. Ayan, no, na hindi papayag yung kaaway na magiging close tayo sa Diyos at closer and closer pa. And ang goal ng kaaway is to destroy. Ano yun? Alam niyo po, pag talagang yung pong foundation ay napabayaan, kahit yung walls na i-build mo around that building will collapse. Madaling magpo-collapse. Ang goal ng kaaway, mag-destroy. Kaya wag po natin talagang pababayaan yung foundations natin. Kasi madadali para sa kaaway na ma-destroy tayo at para mag-collapse tayo at mawala talaga tayo dun sa path na sinet sa atin ng Panginoon. Ayan. And as we rebuild, no, nung pag ni-rebuild natin yung foundation na yan, yung enemies, hindi siya, no, magre-retaliate din siya, no, para ma-discourage tayo, no, na mapagod tayo sa ginagawa natin, no. He will try to laugh at us, he will try to mock us, no, nang ganyan, mararamdaman natin yan sa iba't ibang stages, no, rebuilding part natin. Hindi siya kasi, yun nga ang goal niya, di ba? To destroy. Isa sa goal talaga sa ganyan. Okay? And then while we are doing this rebuilding, no, while we are having these foundations, let us always talagang dapat ay maging pa rin tayo, on guard. Okay? As we continue on building, let us not forget that we also pray. Ayan, na para yun kung tawag dito, talagang yung rebuilding process ay ma-endure natin. We also pray continually. So, the first part is that rebuilding. We start with the foundation. When we have dug deep, yung upong depth ay enough na, ayan, yun na yung darating na yung repair. Okay? Ayun lang tayo sa pagre-repair noong kung kasi dito po sa story na pinanggalingan ng binasa natin. Ayan. And I think meron pa po kayong naisip ngayon na story about this rebuilding. Ayan yung story po ni Nehemiah. Ay, doon sa process po na ito, ayan, is city talaga yung kanilang wall, city, yun talaga yung nila, physical na lugar. Yun pong mga pinag-uusapan. Yun po ang dapat daw na itatawag sa atin. We are the rebuilders. Sabi doon, you will be called one who builds again. Ayan, pinili ko po itong version na to kasi, in-spell out kung anong ibig sabihin ng prefix na re. Builds again the broken walls. So there are broken walls that needs to be built again. There are streets that needs to be repaired doon there are, yun, kailangan nga po ng repair no city. Okay? Ito po ang isang bagay na pag natapos mo nang mat-build yung foundation,
pwede mo na ulit siyang pagandahin pataas at palawak. Di ba? Yung city or yung wall. But it does not, it will, hindi siya hindi siya mangyayari kung hindi nga po matatag yung foundation, kagaya ng sabi natin kanina. Pangalawa, sa buhay natin, repair will not come. Kung basa tayo ng basa ng Bible, pero hindi tayo nagiging obedient doon. Tama po ba? We are not just readers of the word. We are not just hearers of the word. We are doers. We must be the doers of the word. No, dapat obedient tayo. No, na minsan na lang although magandang habit ko ang pagbabasa ng Bible, yung iba talaga habit na lang talaga ang pagbabasa ng Bible. Babalik na naman tayo dun sa at least nagbasa ng Bible. At least nag-pray. Pero yung puso hindi willing mag-go through repair. Yung buhay hindi willing na ibigay sa Diyos. Yung pong tao ay hindi willing mag-obey sa sinasabi ng word. Ayan, ako po ay isang educator. Ayun po ay ang tawag doon ay not learning. Ayan, ang manifestation ng learning ay pagbabago. Diba? Dati, di mo alam yung 1 plus 1. Pag na 1 plus 1 mo ay 2, tapos nagamit mo siya sa idea na 1 plus 2 ay 3, that's learning. May nagbabago, may growth. Diba? Yun din po, ganun din po sa buhay natin. Wala pong, wala pong effect or walang, anong tawag dito? Walang silbi yung pagbabasa ng Bible kung yung puso natin hindi willing maging obedient. Na nakumikilos na yung Holy Spirit, pero ayaw pa rin. Ang ibig sabihin ko. Merong mga tao na pag nagbasa ng Bible, tapos maganda ng verse, ang sasabihin nila, ay para kay ganito to. God is a personal God. If you read the Bible, it should be for you. The message is for you. Now, if you're hearing this at mayroon tayong naiisip na ibang tao, let's start from ourselves. God is speaking to us. And we must be the one to obey the word of God personally. Kung narinig natin, nabasa natin sa salita ng Bible, then we are to be obedient para magkaroon po ng repair. Okay, sabi nga po dun sa salita niya, 'di ba? Siya mismo ang magre-rebuild noon kung tayo ang magre-rebuild nitong mga ruins nito. And it is through our obedience sa salita ng Diyos. Paano siya? Palaki ng palaki, 'di ba? Nag-start ka sa foundation and then the repair is done right now. Yung walls ay repaired na, yung way ngayon ang mare-restore. Third point, restore. Ayan, yung pong binasa natin sa Isaiah ay meron pong twofold promise. Una is that you will see things raised up in their original state of glory and even better. Yeah, ito talaga yung I think yung word pong restore is one of the most beautiful words sa English language. Kasi, yun yung ginagawa ng Diyos, to restore. At pag sinabing restore, yan, hindi lang siya sa original state, sa mas maganda pa, no? Original and better. Okay? So, it is, yun nga, the city will be raised up sa original state of glory niya and even better. At pangalawa, sa promise that you will be known. Sabi doon, you will be known as a people who repair, rebuild, and restore. Anong ibig sabihin po ng bagay na ito? Through you, people will know how God restores, rebuilds, and repairs. Sa pamamagitan po natin
magkakaroon po or lalawak yung city. Kasi sa dulo nun, yung pong ways, yung mga daan. Ayan, yun po yung mare-restore. Ayan. So, ganun din po yung ginagawa natin. If we are obedient sa salita ng Diyos, ito po yung nagiging daan para yung din pong ibang tao ay makabalik sa Diyos. Para ang Diyos ay kumilos din sa buhay nila. Para sila rin ay makakilala at marinasan din nila yung rebuilding and yung repair and then yung restoration. We are that people. This will talk about our testimony. How will they know God through our lives? Or the question is, makikilala ba nila ang Diyos sa pamamagitan ng buhay natin? Ito pong bagay na ito ay hindi po madali na trabaho. This is not an easy task. Never an easy task. Pero alam naman po natin na sa Panginoon, kasama ang Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan niya, all things are possible. So, kaya po, pag po ang Diyos ay kumikilos para po sa restoration, no? Pag yung kung situation ay nire-restore ng Diyos or yung isang tao ay nire-restore, there is something new and better na mapapakita po at maihahayag. Sabi sa Isaiah 2:9, ayan, Isaiah 2:9 says that the glory of the latter house, yung pong restored, ayan, latter house shall be greater than the former, says the Lord of hosts, and in this place will I give peace, says the Lord of hosts. So merong something better, something bigger, no, na greater, ayan, greater po yung ginamit doon sa Haggai na pag ginawa ng Panginoon yung restoration. Why is it better? Well, the more, the better, right? So the more people that hears the word of God through us, the more people that will reach out sa pamamagitan natin, the better. The greater. Yung pong glory ng Diyos ay talaga namang mapapahayag. So pag po yun pong mga breach, yung mga gaps, no, ay mare-repair, no? Yung mga streets na yan, yung sinasabi natin kanina, nagkaroon ng gap dahil nga may sira yung streets. Ayan, so pag na-repair yung mga breach na yan, yung mga gaps na yan sa daan na yan, yun din pong buhay ay magiging pleasant. Tama ba? Magkakaroon ng unawaan. Ayan, yung pangunawa sa isa't isa. People around us will live if we have this single, meron tayong isang puso at isang spirito, di ba? Na yun pong desire natin ay yun din pong nanggagaling sa Diyos. Ay magkakaroon din talaga ng, di ba, ng harmonious relationship with other people. Ayan, yan po yung kanyang vision, no? Sabi, we are called to repair and restore the damage the enemy has done in the others' lives. So kung hindi po tayo kikilos at hindi po natin ito hahayaang mangyari, magiging huli na ang lahat para sa kanila. At ito po ay pagsusulit natin sa paanan ng Panginoon, sa harapan ng Panginoon when the judgment day comes. So anong isasagot natin pag tinanong tayo ng Diyos? What did you do? Ayan, for this people. Okay, so yun po ang gustong mangyari ng Panginoon, na tayo po ang magre-restore ng streets na to, itong mga daan na ito, para ang iba din. Ayan, na nakakaranas noon pong destroyed o yung destruction ng kaaway, ay sila rin ay ma-restore ng ating Panginoon. So the question is, what are we doing right now? Nasaang process na tayo? And there are, marami pa pong moments that we always have to go back to rebuilding that foundation. Kasi minsan, ayun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, nandun ako sa simula ng usapang ito, minsan nagiging
pupunta tayo lumilihis tayo ng daan. So we always have to go back to that process of rebuilding and then repairing, and then the restoration of the Lord will come. So kung nasaan man po tayo ngayon, sa process na yan, ang dalangin nawa ng bawat isa ay ang Diyos ang patuloy na kumilos, ang Diyos ang patuloy na mag-lead sa atin at bumabay sa atin, sa ating lahat. At huwag nating hayaan na yung kaaway ay patuloy tayong maloko or madaya para tayo ay kasi nililid niya tayo into waywardness. So let us continue to rebuild that foundation through His Word. Continue to ask for God's strength through prayer, and continue to let's continue to repair and restore these ways sa pamamagitan po ng ating pagsunod sa ating Panginoon. But one person cannot do it alone. All of us, lahat ng anak ng Diyos ay dapat ginagawa ito. Or else, hindi rin po maniniwala ang ibang tao sa restoration na ginagawa ng Panginoon. So lahat tayo kailangan. Kaya lahat tayo ay bumalik doon sa pag-review ng foundation nito. And all of us ay patuloy po gagamitin ng Diyos into that restoration process. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo pong lahat ay manalangin. Aming mapagpalang Ama, marami pong salamat because we know, Lord, na kasama ka po namin. We might be tired right now, but we know that you will be our rest. We might be losing strength, Lord God, but we know that the joy will be coming from you, and that joy will be our strength. The word is chaotic, Lord God, but we know that you are our Prince of Peace. Panginoon, nasaan man po kaming status ngayon, ang dalangin namin, Lord God, that you continue to speak to us, show to us, Lord God, reveal to us kung nasaan talaga kami. If we are in this wayward way already, this path, Lord God, kung nalihis na kami, Panginoon, or unti-unti na kaming nahihila ng kaaway, paalis doon sa path na binigay mo para sa amin, we pray, Lord God, that you remind us, Lord God, continue to speak to us and remind us that these things are not pleasant for you. Hindi ka po nag-glorify sa mga bagay na ito. And hayaan mo rin, Panginoon, na magkaroon kami ng standard doon po sa mga bagay na ginagawa namin para sa iyo. Na hindi kami magsisettle doon sa mga at least na bagay na ginagawa namin. And we pray, Lord God, that as we continue also to have to put efforts and time into that rebuilding, repairing, and restoring process, we pray that you continue to give us strength, surround us with people that will encourage us. Continue to use your word, Lord God, para po sa aming kalakasan, kagalakan, at para po, Panginoon, sa guidance mo. We pray, Lord God, na sa lahat po ng gagawin, ang motivation namin, Panginoon, ay yung pong mabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at ang nararapat na pananambahan para sa iyo lamang, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. It is an honor, Lord God, to be used sa ministry mo na ito. Ito po ay ang dalangin namin ay patuloy nga, Panginoon, na maging instruments kami para po sa restoration. And isa po kami dun sa matawag talaga that we will be called and the rebuilders of these streets and way and in this city, Lord God. We offer this to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming pong salamat sa inyo pong pagsama ngayong hapon na ito. Nawa patuloy po nating maranasan ang kagalakan at kalakasan ng Panginoon at patuloy po tayong manambahan sa Kanya at patuloy po tayong makaranas pa ng pagpapala sa ating Panginoon. Muli, marami pong salamat at God bless us all.
tayo po ay sama-sama na manalangin at idulog po natin sa Panginoon ang atin pong mga concerns. Let us pray. Aming Diyos, marami pong salamat sa oras na ito that we could actually be in your presence and to just speak to you, Lord God, at maidulog sa iyo yung pong aming pong mga panalangin. But before that, we thank you, Lord God, for all those answered prayers na patuloy po naming nararanasan. And we also acknowledge, Lord God, na ikaw po ang Panginoon na nakikinig sa amin ngayon at ikaw po ang tutugon ng mga panalangin namin, Lord God. We pray, Lord God, of course, para po sa amin pong kalagayan ngayon with this global pandemic. We pray, Lord God, na ikaw po ang patuloy na magpagaling sa lahat po ng naapektuhan nito. Ikaw po ang patuloy na magpalakas, Panginoon, sa lahat po ng mga ginagamit mo para po sa pagtuklas at para po mas matugunan na or malunasan na, Panginoon, yun pong pandemic nito. We also pray, Lord God, na yun pong mga government officials, Lord God, continue to put their hearts, Lord God, into one spirit so that yun pong mga decisions din, Panginoon, ay yun pong para po sa ikabubuti ng bawat isa, Lord God. We pray na yun pong pati pa rin po yung mga bawat isa ay patuloy pong maging cooperative, Lord God, sa lahat po ng policies na binibigay rin po sa amin, Panginoon. We also pray, Lord God, na yung pong economy, Lord God, ng bansa namin, ay ikaw po ang patuloy na mag-angat ulit, Lord God, at ikaw po ang patuloy na kumilos, Lord. Alam po namin na nakikita mo po ang aming kalagayan, and we pray, Lord God, that nasa kamay mo, Panginoon, pa rin ang mga mangyayari, that you are the one that is in control. We also pray, Lord, para po sa aming church, Lord God. We pray na ikaw po ang patuloy na mag-bless sa bawat isa. We, Lord, pray yung pong mga upcoming events ay patuloy pong kagaya na lang po ng aming national anniversary. That we pray na ikaw po yung patuloy na gumamit ito para po mabigyan pa rin po ng kalakasan ng bawat isa. We pray na yung pong mga pangangailangan dito ay ikaw po ang patuloy na magbigay. We also pray, Lord God, para po sa mga financial status ng bawat local churches, Lord God, especially sa amin pong local church, sa MMIM EDSA, yung pong mga backlogs namin, ikaw po ang mag-provide, Lord God. Continue to remind each and every person na patuloy pong maging tapat sa kanila pong pagbibigay para po ito po ay patuloy pong maging resources, Lord God, ng church, Lord, para po sa mga pangangailangan nito. We also pray, yun pong prayer request ng bawat isa, yun pong health ng bawat isa, ay patuloy mo pong palakasin, yung pong mga immune system namin, Lord God, ay patuloy mo pong strengthen, Lord. We pray para po sa mga resources ng bawat mga kapatid namin, may it be a business or sa kanila pong trabaho, ang dalangin namin, gamitin mo ito, Panginoon, para maging resources sa mga pangangailangan nga po ng bawat isa at ng mga bawat pamilya na nare-represent nila, Lord God. Sa mga nag-aaral po, we pray for your wisdom at hayaan mo po na yun pong break from the school year ay patuloy pong magamit para po ma-renew yung strength ng bawat isa. Sa mga nagtatapos po ng mga requirements kanila, ay patuloy mo silang bigyan ng wisdom at ng kalakasan pang patuloy, Lord God. We pray, Lord, na yun pong iba pa pong mga naghahanap ng trabaho, ay i-lead mo sa trabaho na kung saan magagamit mo po bilang resources nila at hindi lang po yun, magamit mo sila sa lugar na ito para po mag-proclaim yung pong salita, Lord God. Lord, marami pong salamat. Yun pong mga may karamdaman din ay patuloy namin itinataas sa iyo at nawa yung pong kagalingan ay mga nasa nila at yun po panumbalikin mo ang kanilang kagalakan at kalakasan. At nawa, Lord God, ikaw po ang patuloy na maitaas sa lahat po, Panginoon, ng testimony na maririnig namin when you answered all of this prayer, Lord God. Kasama na po yung mga panalangin hindi namin naitanggit. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, marami pong salamat sa inyo pong pagsama sa panalangin and patuloy po tayong
magpupuri at patuloy po tayong mananambahan sa Panginoon. God bless us all po. Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta na po ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Amen! Understandable po kung medyo hindi niyo pa kabisado, pero yan po isang taon natin isisigaw at iniklara na ang Panginoon ay kasama natin tayo magpapatuloy. Amen? At bilang pangalawang araw po ng ating virtual National Convention, tayo po inanyayahan ng lahat na muli pong magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit sa Kanya. Hallelujah! Sa kanya-kanya sa ating tahanan, tayo po ay sumayaw. Ibigay natin yung best na pagpuri sa Panginoon. We want to see you.
pagkakataon at opportunity, Lord, to worship you, to sing song, Panginoon, para po sa nag-iisang Diyos at Hari ng aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin, ang aming papuri sa inyo, Panginoon. In Jesus' name we pray.